Nawi sa mainit na operasyon ang agarang pagresponde ng MPD Station 6 sa 911 call sa Santa Ana, Maynila. Ang nasabing pagresponde sa 911 call ay pinangunahan mismo ng kanilang hepe na si Police Lieutenant Colonel Jonel Branon sa kaugnay sa naganap na shooting incident sa kanilang area of responsibility kung saan ang suspect ay agad na nakilala sa tulong ng barangay, subalit tumakbo sa kanyang tahanan at nagkulong sa loob ng bahay nito kung saan din ang kanyang pamilya. Kaya dito na tumawag ang karagdagang pwersa si Police Lieutenant Colonel Brano na agad naman tinugunan DMFB Force Commander Police Colonel Paul J.D. Doles kung saan ang kanyang MPD SWAT ay mabilis na nagtungo sa nasabing lugar. Tinpong panoorin ang naging operasyon ng pinagsanib na pwersa ng MPD Station 6 at MPD SWAT. Saan yung pito? Saan yung pito? Saan yung pito? Buksan yung pito. O, buwaba ka, buwaba ka, buwaba ka, buwaba ka na, buwaba ka na, buwaba ka na, buwaba ka na. Sige na. Sige, doon namin pag-usapan sa isang yan. Doon namin pag-usapan sa isang yan. Ha? Sige, sige, sige. July 22 this year, at about 9 o'clock ng gabi, nakatanggap tayo ng radio call galing sa 911 na merong incident, shooting sa area ng barangay 792. So, luckily, nagka-conduct tayo ng patrol. Doon natapat tayo sa barangay na mismo, yun doon mismo pinanggalingan ng tawag. So, we immediately conduct inquiry doon sa mga barangay official. Then, tinuro nga nila at identify nila yung suspect. From there, pinuntahan natin yung lugar. Ano po ang naging initial action niyo, sir? In that incident kasi, yung pumunta tayo doon mismo sa pinagbarilan, nakakita na tayo ng dalawang basyo ng bala. Doon, na-confirm natin na meron ng shooting incident na nangyari. At well-known naman doon sa mga barangay official yung ating suspect. Kaya agad natin itong pinuntahan doon sa bahay nila. From there, nagpakilala tayo. Sinabi natin yung presensya natin doon sa harapan ng bahay ng suspect. Pero walang reaction yung suspect. I mean, patay yung ilaw nila. Sarado yung gate. Meron lang tayong nakausap na tenant na naka-standby doon sa labas, which is they confirm na nandoon nga yung suspect. Sir, nung nag-approach kayo sa bahay, sir, no reaction, hindi nakipag-cooperate yung suspect, sir. Ano pa po, sir, nangyari? We gather more information. So, nalaman nga natin yung suspect ay nakainom. At nalaman natin na dala niya pa yung baril na ginamit niya doon sa bahay niya. At doon nalaman din natin na kasama niya yung kanyang pamilya sa loob ng bahay. So, inisip ko na kung sakasakali na magkaroon o mag-elevate yung situation, so we need to be prepared. That's the reason why we requested the presence of the SWAT, which immediately nag-response doon sa call natin. At doon nagkaroon kami ng plano kung paano pa mapapasuko yung suspect. Sir, pagtapos po nyo, sir, you leading the operation, sir, with MPD SWAT, ano na po, paano, sir, nakalawit yung tao? Maingat naman yung ginawa nating plano. Una, magkaroon ng negosasyon. Makumbinsi namin na lumabas yung suspect. Kirain mo lang. Sabihin mo lang.
Napipilit ko lang. Napipilit ko lang. From there, nagplano na rin kami kung sakasakali mag-fail yung negotiation na iniisip namin, yung plano, maka-react agad yung SWAT team natin. That's the reason why they position already doon sa harapan ng pinto. At para kung sakasakali na may violent reaction, so makakaroon tayo ng counter action din ng ating SWAT. Yung nagkaroon na ng mobilization yung SWAT, binuksan na natin yung gate. So, luckily, sabi nga, lumabas din yung suspect doon sa kanyang terrace. At yun na yung start ng negotiation na nangyari. So, while yung SWAT nakaposition doon sa pinto niya, kami naman doon sa baba ay nagkaaroon ng negosasyon. So, in the end of negotiation, nag-request tong ating suspect na samahan siya ni barangay chairman para sumuko. So, we requested the presence of barangay chairman at doon siya nag-abang sa pinto kung nasaan yung ating mga SWAT. Yung nakapasok na tayo sa pinto after the arrest of the suspect, na-search naman natin together with his family, in the presence of with his family. So, na-search naman natin kung saan linagay niya yung firearms at pati yung magazine at iba pang bala na kanyang gamit din. So, upon investigation, so na-find out natin na yung firearms na ginamit niya ay property o under the registration ng kanyang anak. Sir, dahil about technicality, yung baril, sir, sinners, confirm ko lang sa'yo, yung baril, nakuha, may testigo tayo ng iba, sir, barangay chairman. Pero ando yung barangay, sir, tama po. During the search, yung mismong anak ang nagturo kung nasaan yung firearms na ginamit ng kanyang tatay. At siya rin yung witness at yung kasama yung kapatid niya at that time na na-recover yung firearms. So, sir, madaling salita, yung gun holder ang Yes. So, late to find out na yung baril na ginamit is pag-aari ng kanyang anak na yun ang nagturo. So, sir, ano po ang nakagaping kaso nung tatay o nung suspect, sir? Initially, we filed frustrated homicide. Then, we are looking doon sa possibility na dahil nga sa pagmamayari ng kanyang anak yung ginamit ng baril, so we are looking to possibility na pati yung anak niya ay madamay doon sa nangyaring barilan. Sir, the coordination of sa MPO, sir, ano pong pwedeng mangyari doon sa anak na may-ari ng baril? We are still waiting doon sa information from the prosecutor office. Then after that, we will prepare communication doon sa ating FEO para ma-inform sila na yung said firearms has been used to crime. Sir, lastly, sir, motive So, during the investigation, na-identify natin yung suspect natin at yung victim. So, doon mayroon silang allegation na magkakilala sila at nakulitan dito yung ating suspect. May panawagan tayo, sir, sa mga barangay dahil maganda yung coordinasyon, sir. Agap na tumawag sa 911, sir, sir. May panawagan ka sa mga barangay na Santa Ana, sir. Dito sa Santa Ana, unang-una ay ako yung nagpapasalamat doon sa pagtugon nila sa panawagan ng ating Chief PNP, Police General Nicolas Torre III na gamitin ang 911. So, nakikita natin na karamihan ng responder rito sa Santa Ana ay galing sa 911. So, sa pagkakataon na yun, nasubukan natin yung koordinasyon ng ating barangay at ng kapulisan para masolusyonan o masugpo yung nangyari. Police Lieutenant Colonel Junel Branon, currently Santa Ana Police Station Commander.
Inyo pong nasaksihan ang matagumpay na operasyon ng mga tauhan ni MPD Director Police Brigadier General Arnold Abad, partikular na ang MPD Station 6 at MPD SWAT Team sa kanilang pagresponde at agarang pagtugon sa 911 call sa Santa Ana, Maynila. Ang agarang pagresponde ng MPD Station 6 ay base na rin sa programa ni Chief PNP Police General Nicolas Torre III. Ating pagsaludo sa mga kapulisan ng MPD Station 6 at MPD SWAT Team.